Isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat, mga kapatid. Ito muli ang Kohelet Ministry. Muli nating pag-aralan ang salita ng Panginoon. So, nasa episode 30 na po tayo, mga kapatid, at muli tayo magsama-sama para pakinggan yung ating pinag-aaralan na ano ba yung solusyon ng Diyos sa kasalanan natin. So, dito sa episode 30, ang topic natin yung kung paano tinubos tayo ng Panginoon. So sa previous lesson natin about doon sa solusyon ng Diyos sa kasalanan, ang unang solusyon ng Diyos sa atin ay inibig tayo ng Diyos. Yung pag-ibig niya pala ang naging dahilan kung bakit tayo magkakaroon ng solusyon sa ating kasalanan. At yung pangalawa ay sinugo niya yung kanyang bugtong na anak. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At sa Panginoong Hesus lang tayo magkakaroon ng kaligtasan ayon sa banal na kasulatan kasi siya lamang yung sinugo ng Diyos sa atin. At sa last meeting natin, nakita natin siya yung kordero pala ng Diyos, yung the Lamb of God na nag-aalis ng kasalanan sa limutan. So nakita natin sa pamamagitan ng special revelation ng Panginoon o ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Nakita natin ngayon kung sino ang kailangan ng tao para tayo ay matubos sa ating kasalanan. Ito'y pala walang iba kundi ang anak ng Diyos o Lamb of God na ang pangalan ni Jesus dahil mahal tayo ng ating Diyos. So, tingnan natin ngayon sa ating pag-aaralan, ano ba yung ginawa ng anak? Kung titingnan natin, paano ba niya tayo tinubos at paano yung dahilan kung bakit tayo natubos. So, pag-aralan natin mga kapatid at tunghayan natin sa banal na kasulatan sa Mateo chapter 27 verse 26 hanggang sumusunod. So, ito yung time na natapos ng Panginoon yung kanyang mission sa pangangaral and therefore ngayon hinaharap niya yung pagiging sacrificial lamb niya, yung kanyang sasakripisyo ng kanyang buhay para sa atin. So kung titingnan natin, bago siya namatay, may mga pinagdaanan po siya at hindi pangkaraniwan yung kanyang mga na-experience sa kamay ng mga tao na gusto niyang iligtas. So kung mapapansin natin dito, ang nangyari ay matapos siyang dakipin, ay sabi doon sa verse 27 ng chapter 27 ng Mateo o 26. So mapapansin natin dito ay dinala ang ating Panginoon sa harap ng gobernador. Sabi dito sa verse 27, si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa palasyo nito at nagkakatipon doon ang batalyon sa paligid niya. Siya'y hinubaran, sinuotan ng balabal na matingkad na pula, kumuha sila ng matinik na baging at ginawa itong korona at ipinatong sa kanyang ulo. Pagkatapos ay pinahawak sa kanya sa isang kanyang kamay ang isang tambo o isang tangkay ng tambo at siya'y niluhod-luhuran nila at kinutya ng ganito, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Siya'y pinagduduraan pa nila, kinuha nila ang tambo at ito inihampas sa ulo. Matapos kutyain, hinubad nila ang balabal at muling sinuotan ng sariling damit. Pagkatapos inilabas siya at pinako sa krus. Kung mapansin natin dito, ito pala yung mga pinagdaanan ng ating Panginoon. Kaya nga sa mga nangyayari sa Panginoon, kung titingnan natin para maligtas tayo, imagine natin ang sinapit niya sa kamay nung mga tao, ng mga kawal, ng mga gobernador. Pinaglaruan siya actually. Sabi nga doon sa chapter 26 verse 66 hanggang 68, sabi rito, ang unang pasya ng mga tao ay dapat siyang mamatay. So, ibig sabihin, under trials ang Panginoon dito at hindi na nagkaroon ng paglilitis at kaagad siya ay hinusgahan para siya ay mamatay.
So kung mapapansin natin dito, merong na-violate ang mga tao na ito pagdating sa rights ng ating Panginoon bilang Hudyo. Kasi ayon sa mga scholar, ang mga Hudyo ay hindi dapat hatulan ng hindi nililitis. At higit sa lahat ay ang paglilitis nila ay hindi sa after ng pagbaba ng araw. So, ibig sabihin, hindi sila pwedeng humatol ng wala sa tamang oras at wala sa tamang pamamaraan. Kaya nga dito, unang na-violate dito, walang iba kundi yung rights ng ating Panginoon bilang Hudyo. At ang mga Hudyo raw, sabi ng mga scholar din, kapag ikaw ay i-judge, dapat ay hindi yung sundown. Ibig sabihin, hindi after ng 12 o'clock pababa. Kasi normally, ang mga activities ng mga tao nung time na yon ay nagiinuman na. Kaya nga yung magiging hatol nila ay hindi na magiging fair. Pero kung titingnan natin dito, ang Panginoon ay hinatulan siya hapon na ito. Kaya nga kung tayo ay kung ang Panginoon ay nakaranas ng ganitong klaseng sitwasyon ng ah, ah, senaryo, ibig sabihin, nawalan siya ng karapatan, hinatulan siya ng walang proseso. So, ang mga tao makakaranas din ng ganito at tayo din minsan nakakaranas ng ganito. So, ito yung nangyari sa Panginoon. Unang nangyari sa kanya, kaagad ay hinatulan siyang mamatay dahil doon sa kaso niya na pinahayag niya na siya at ang Ama ay iisa. At higit sa lahat, nagpagaling siya sa araw ng Sabat. Kung mapapansin natin, yung case na yon ay isang parang paglabag sa kautusan, yung law. At ito yung kiniklaim ng mga Hudyo na yung ipinantay niya yung sarili niya sa Diyos sa isang kapusungan o blasphemy against God. Kaya nga tayo, makikita natin dito yung senaryo na ang Panginoon ay hinatulan agad ng kamatayan. So, hindi agad hinatulan ng Panginoon. So, pinaglaruan pa siya. At ang sabi sa verse 67, dinuroan nila si Jesus sa muka. Imagine natin ang Panginoon ay nakaranas ng ganitong klaseng pasakit sa buhay. Titingnan natin, pag dinuroan tayo, kahit hindi sa mukha, nagagalit na tayo eh. At ang Panginoon, hindi lamang sa paa siya dinuroan, hindi sa damit, kundi sa mukha, ang sabi ng banal na kasulatan. So, kung tinitingnan natin dito, talagang tinetes yung kanyang patience pagdating sa bagay na ito. So, mapansin natin nung time na yon ay ang sabi, dinuruan nila eh. Pag sinabing nila, hindi lamang isa ang dumura sa kanya. Marami, maybe may kasama itong mga dumura na ito. Kaya nga yung dinuran nila si Jesus sa mukha ay isang napakahirap na sitwasyon para sa atin. Talagang kung may baril ka, mamamaril ka kung sa panahon natin ngayon. Pero kung titingnan natin, ang Panginoon ay tinanggap niya yung dura na yon dahil meron siyang intention na isave tayo. So, ano kayang itsura ng dura ng mga tao na yun, nung time na yun? Kasi nung araw, wala pa naman toothbrush, wala pa naman toothpaste. So, kung mapansin natin kung ano yung pakiramdam ng isang dinuran na ganun klase ang laway na pupunta sa iyong muka. So, sa madalit salita ay tinanggap ng Panginoon yung isang paglapastangan na yun sa kanya. Pag dinuran ka kasi para bang ikaw yung wala ka ng kakwenta-kwentang tao. Kaya nga parang talagang dinungisan nila yung pagkatao ng Panginoon dito kasi nasa kalalagayan siyang tao, talagang tinetes sila. Tinetes nila ang Panginoon kung ito ay papalag o kung tiyak bang kakayanin niya itong tiisin para tayo ay matubos sa ating kasalanan. So, na-experience ng Panginoon yon. Kaya nga sa atin, kung ang mga pinagdaanan ng Panginoon ay hindi natin alam, ang alam lang natin pinako sa krus.
Pero meron pang mas matinding pinagdaanan. Ito yung ah, physical abuse na nangyari sa kanya. So kung titingnan natin, hindi lamang siya dinuran sa muka, pinagsusuntok pa. So marami ring sumuntok sa Panginoon at pinagsasampal din ng iba. So kung titingnan natin, parang binubuli at talagang pinaglalaruan ng ating Panginoon dito para lamang hindi tayo matubos. Kasi kung lalaban ang Panginoon dito, kayang-kaya niya namang gawin. Pero hindi niya ginawa yung pagganti o hindi siya gumanti, hindi siya umimik. Sabi nga doon sa prophecy sa Isaiah chapter 53, ang sabi, ni kaputok, hindi siya umimik. Kahit ano yung ginawa sa kanya, kahit siya duran sa mukha, kahit siya suntukin, at kahit siya sampalin. Kaya nga nung time na siguro na kung tayo ay kahalubilo ng mga taong sumusuntok sa Panginoon, baka tayo nakikisuntok na rin. Kasi hindi siya natin kilala that time. At mahirap din yung nakasabay ng Panginoon, mamuhay ng kasabay ng Panginoon kasi nga ah, hindi nila nakikilala talaga ang Panginoon that time. Kaya nga dito sa panahon natin yan, napakapalad natin kasi meron po tayong banal na kasulatan na nagsasabi yung tungkol sa ating Panginoon para kaagad manampalataya tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon minsan sa kanyang pangaral na masapalad yung nananampalataya sa akin na hindi ako nakikita. Kasi nga nung time na yon, kung nakita mo ang Panginoon, baka hindi rin kayo manampalataya o baka rin tayo maniwala sa Kanya. Kaya nga doon sa mga na-experience ng Panginoon, ito isang pruweba na ang Panginoon ay meron tayong intention na tubusin talaga. Hindi siya naparito para sa sarili niya. Naparito siya para sa isang misyon na siya ay maging manunubos sa kasalanan ng kanyang bayan. Kaya nga dito sa mga naranasan niya, ay kasama ito sa kanyang paghihirap na dinadaanan. Hindi lamang do sa pagkapako pako sa krus, kundi do sa mga klase ng ginagawa ng tao sa kapwa natin na tao. So na-experience to ng Panginoon. Ang sabi nga, at kinutya ang ating Panginoon. Ang sabi, Hoy Kristo, hulaan mo nga kung sino yung sumampal sa'yo. Para bang binubuli sa dami ng sumusuntok sa kanya, talagang tinutuya ang Panginoon para hindi lamang tayo matubos at para umimik siya, para lumaban siya. Pero ang Panginoon ay napaglabanan niya ang lahat ng ito. Kaya nga kung tayo ay patuloy na mananalig sa Panginoon at makikita natin kung paano ano yung pinagdaanan niya bago niya tayo matubos. So, mas ma-appreciate natin yung paghihirap ng Panginoon at lalo higit yung resulta ng kanyang kamatayan. Kaya nga dito do sa nabasa natin, para bang binubuyo ang Panginoon dito. Para bang pagkatapos suntukin, pagkatapos sampalin, hulaan mo nga kung sino yung sumampal sa'yo. Parang pinaglalaruan talaga ang Panginoon dito sa panahon na ito. Kaya nga nung time na yon, after na nangyari sa kanya, unang desisyon ni Pilato ay pinalaya ni Pilato si Barrabas. At ipinahugupit naman si Jesus pagkatapos ay ibinigay sa kanila para ipako. Kung titingnan natin, nagkaroon ng law. Meron kasing law ang Israel, ang mga Hudyo nung time na yon na kada taon papalaya siya ng isang ah, mga akusadong bilanggo. Kaya nga nung time na yan, itinapat si Barrabas sa ating Panginoon na kung sino sa kanilang dalawa yung palalayain. At ang pinalaya ni Pilato ay si Barrabas. At pagkatapos nito, ibinigay sa kanila at upang ipako sa krus. So kung titingnan natin dito, si Pilato ay alam naman niya na wala si Jesus kasalanan, pero dahil sa dami ng tao, dahil sa dami ng sumisigaw na si Jesus ay ipako sa krus, so para bang pinanimbangan ni Pilato rito yung kung ano yung makabubuti sa kanyang pamumuno kaysa sa isang tao. Pero alam ng ni Pilato na si Jesus ay walang kasalanan. Kaya nga kung titingnan natin dito, kasi ito yung religious accusation lang, hindi man to criminal accusation eh. Religious accusation lang ito pagdating sa mga tradisyon, pagdating sa
spiritual matter. So, tandaan natin ang mga Hudyo very faithful kay Moses. Kaya nga dito sa panahon nito, si Pilato walang idea kung dapat bang ipako sa krus ang ating Panginoon. Pero ibinigay ang Panginoon ni Pilato sa mga tao pagkatapos sabi nga upang ipako sa krus. So, decision ng tao na ipako ang Panginoon sa krus. Pero hindi nila maigagawa yon hanggat hindi yon dinidesisyonan ni Pilato. So, ibig sabihin, yung approval lang ni Pilato hinahanap ng mga tao para maipako ang ating Panginoon sa krus. Kaya nga doon sa pangyayari bago siya ipako, ang unang sitwasyon ay dinala siya ng mga kawal ng gobernador sa palasyo nito. At ang matindi, ang sabi nga doon sa verse 27 ng chapter 27 verse 27, ang sabi, dinala siya ng mga kawal ng gobernador sa palasyo nito at nagkatipo doon ang buong batalyon sa paligid nila. So, imagine natin sa dami ng nakapaligid sa Panginoon para magbantay, batalyon ang nandoon para ang Panginoon ay bantayan. Kaya nga kung merong makikita natin dito para bang masyadong overwhelm yung pagbabantay ng mga ito, yung pagsisigurado nila na ang Panginoon ay hindi makakatakas. So imagine natin isang batalyon. At sa verse 28, sabi nga rito, siya hinubaran. At ang panahon ng ating Panginoon, kung mapapansin natin, ang kanilang mga kostumbre, yung kanilang mga kasuotan, ay patong-patong na tela. Halos hindi makita yung balat at mostly mukha lang at kamay ang nakikita sa kanila o yung kanilang mga paa. So, pag tayo ay hinubaran, kung nung panahon na yon, kapag ikay hinubaran sa harap ng maraming tao, una sa lahat ay ibinibilad ka sa kahihiyan kasi ang kahuburan natin ay isang malaking kahihiyan. So, kung titingnan natin dito yung kanyang sitwasyon sa harap ng maraming tao, ay talagang inilantad yung kanyang kahihiyan o ipinakikilala sa madla na itong si Jesus ay isang masamang tao. Kaya nga doon sa nangyari sa ating Panginoon ay medyo hindi natin, kasi nung time na yun ang very stricto sila pagdating sa pagiging hubad ng isang tao. Lagi silang nakabalot ng damit. Kaya nga kung ang nangyari sa Panginoon ay siya hinubaran sa harap ng maraming tao, hindi lamang yung batalyon, kundi sa harap ng maraming tao nakapaligid sa kanya. So, ipinamukha ng mga ito ang ating Panginoon na isang malaking kahihiyan. So, kung titingnan natin, nagkaroon siya ng emotional abuse dito. Kaya nga kung paano nilapastangan ng mga tao itong ating Panginoon para ma-abuse ang lahat ng rights niya. Una, yung kanyang rights niya bilang isang Hudyo. And then, yung rights niya para sa makatanggap siya ng tamang hatol, justice bilang isang Diyos. Ngayon naman, ang kanyang physical abuse. And dito naman, emotional abuse. Talagang hinubaran siya sa harap ng maraming tao. Yung mga emotional abuse, yung siya kinutya, siya pinaglaruan. At mapapansin natin dito, ang pinakamahirap na gamutin yung emosyon. Kaysa doon sa physical, yung mga latay, pwede yang gumaling agad-agad. Pero yung emosyon, habang panahon na naiisip natin na ito yung ginawa sa'yo. So, ang Panginoon ay hinubaran sa harap ng maraming tao at isang malaking kahihiyan yung kanyang kalalagayan that time. At hindi lamang yon. At pagkatapos ay hubaran, sinuotan siya ng isang balabal na matingkad na pula. Kung titingnan natin dito, mapansin natin ang kasuotang pula sa panahon ng mga Hudyo that time, nagre-represent yan ng kasalanan. Sabi nga sa Isaiah sa 1:18, sabi ng Panginoon kasi kay Isaiah nung gusto niyang kausapin ng mga Israel, sabihin mo na ako si Yahweh ang Diyos na buhay.
Ang nagsasalita doon sa Isaiah kasi walang iba kundi ang Panginoon. Na meron siyang ipinasasabi, sabi sa 1:18, halika't magliwanagan tayo. So ini-invite niya yung mga tao ng Israelita na makipagliwanagan sa ating Panginoon. Sabi, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, papuputiin kitong parang niebe. So yung kulay pula pala rito ay papahiwatig na ng isang kasalanan. Kaya nga kung tayo ay sinuotan ng pulang kasuotan sa harap ng maraming Hudyo, tayo ay isang makasalanang tao. So ang Panginoon ay matapos siyang hubaran ng sarili niyang damit, sinuotan niya ito ng pulang balabal na matingkad na pula. Mas matingkad pa, sabi nga doon di sa gaano man katingkad ang inyong pula, pagkapula, ay magiging busilak ito na parang niebe. Kaya palang paputiin ng Panginoon ang kasalanan natin. Kaya nga pag sinabing matingkad na pula, ibig sabihin kitang-kita natin ang isang tao na 'yan ay makasalanan kapag sinuotan ka nila. Kaya nga yung kita niyo yung mapapansin natin sa Catholic Church, mapapansin natin doon yung pagdating ng Semana Santa, ang Panginoon po ay sinusuotan nila ng meron doong rebulto na kulay matingkad na pula, halos para ng ubi ang kulay niya sa pagkapula. So, ito po yung nangyari. Para bang kung tayo ay inilalagay na nila sinusuotan ng kulay pula pa, parang ipinapahayag natin talaga ang Panginoon ay isang makasalanang tao. So, ang Panginoon po ay hindi nagkasala ayon sa banal na kasulatan at wala siyang kasalanan kahit isa. So, ang naging kasalanan niya ay yung mga kasalanan natin na kanyang tinubos. So, yun po ang pinagdaanan ng Panginoon. Sinuotan siya ng balabal na matingkad na pula na nagpapatotoo na siya isang makasalanan. Then, kumuha sila ng isang matinik na baging at ginawa itong koronang ipinutong sa kanya. So, ito po yung kinoronahan ng ating Panginoon dito ng tinik. So, kung mapapansin natin, ang Panginoon ay ginawa nilang hari ng mga Hudyo sa pamamagitan ng koronang tinik na inilagay. So, ito ay isang pagkutya pa rin sa ating Panginoon. Kaya nga yung koronang tinik na yan, kung makikita natin ay kahit saan nakapoint yung ang mga tusok niya, yung mga tinik niya, talaga nakaturo yan kahit saan nung ginawa niya itong corona. At ito ipinutong sa kanyang ulo. At pagkatapos, pinahawak sa kamay ang isang tangkay na tambo at niluhod-luhuran. Para bang ginawa siyang king ng time na yon, parang kinutya siya, nilagyan siya ng koronang tinig, pinaghawak siya ng isang septa o parang kung titingnan natin dito yung septa, yung tangkay ng tambo, yung pinahawak sa kanya. At niluhod-luhuran siya at kinutya. Ang sabi, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Talagang tinukso ang ating Panginoon at talagang nakaranas ng matinding pangungutya sa harap ng maraming tao itong ang ating Panginoon. Siguro ang senaryo na ito habang ginagawa nila ito, nagtatawanan pa sila rito. Talaga nagsisigawan pa sa ginagawang kalokohan o ginagawang pagpapahirap sa ating Panginoon. So, ang sabi, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Hindi nila alam, ang Panginoon ay naging hari talaga ng Hudyo. He is the King of Kings. Hindi lang ng mga Hudyo, kundi lahat ng mga hari. At wala silang ka-idea dito sa ginagawa nila sa ating Panginoon. So, yung mga nakasulat, ang mga, kung titingnan natin yung nakasulat sa itaas ng cross ng Panginoon, ang ibig sabihin nun ay hari ng mga Hudyo. Yung nakikita natin yung INRI na nakasulat sa itaas ng cross ng ating Panginoon. I believe it's Latin word na nag-signify ng ang ibig sabihin ay hari ng mga Hudyo. At again, after na siya ay pinutungan ng tinik sa ulo, ang sabi rito, siya pinagduduruan pa nila. Kinuha nila ang tambo at iniyampas sa ulo. So, muli siyang dinuruan sa harap ng maraming tao. Matapos siyang koronahan, suotan ng koronang tinik sa ulo, pinaghawak siya ng isang tambo at niluhod-luhuran, siya ay dinuruan pa uli nila. Imagine, for the second time, muling dinuruan ng ating Panginoon habang siya ay may corona.
Ibig sabihin ay yung hari ay talagang binabastos nila ng husto. Talagang pinagsamantalahan nila ng husto ang ating Panginoon dito. Kaya nga, at ang matindi rito, matapos nilang pagduduroan, kinuha nila yung tambo at inihampas sa kanyang ulo. So remember, yung koronang tinik ay nakapatong sa ulo ng Panginoon at habang yung tinik ay nakatuon sa kanyang anit o sa kanyang balat ng ulo, ay posibleng bumao ng iba nito kasi sabi nga, sa ulo siya hinampas at malamang na yung koronang tinik na yun tinatamaan habang hinahampas ang ating Panginoon. So kung mapapansin natin dito, ang sabi nga nung iba minsan, ang Panginoon daw ay hindi namatay sa sa krus. Sabi nga nila ay kamatay daw nito ay yung parang nagkaroon ng internal hemorrhage sa ulo. Pero ano man ang paniniwala ng iba, but still ang Panginoon ay nalagutan siya ng hininga sa cross. So sa sobrang hirap, sobrang dami ng kanyang tinanggap na parusa. So hindi natin alam kung totoo yung sinasabi ng iba, pero ang sabi rito ay pinalo siya ng tambo sa ulo. So, posibleng puwede rin at posibleng hindi rin. So, ang mahalaga rito, nakita natin na na-experience ng Panginoon na ang Panginoon ay hinampas din sa ulo ng tambo at habang ito ay nakasuot ang koronang tinik. And sa 31, kinutya and then hinubaran nila ng balabal at muling sinuotan ng kanilang damit. So, again, muli siyang tinukso, kinutya ng mga tao at hinubad nila ang balabal at sinuotan uli ng sariling damit. So kung titingnan natin, inalis nila rito yung kulay pulang kasuotan kasi malamang gagamitin pa rin nila ito sa ibang makakasuhan. At ang sabi nga rito, at pagkatapos inilabas siya upang ipako sa krus. So ayon sa scholar, ang layo ng palasyo ng gobernador doon sa bundok ng Golgota is almost 9 kilometers. Kaya nga kung mapapansin natin, kung lalakarin natin ang 9 kilometers sa panahon natin ngayon, siguro it takes time. Baka sa haba ng nilakad natin, magpapahinga tayo. Siguro sasakay na tayo kung may sasakyan. Pero titingnan natin dito. Ang Panginoon ay nilakad niya ito hanggang bundok ng Golgota. At habang nilalakad niya ito, pasampasan niya yung krus na pagpapakuan sa kanya. At yung krus na yan, sabi nga ng mga scholar, sabi nila, kung ang isang Hudyo ay, ang normal height ng Hudyo ay 6-footer, hindi ka naman ipapako sa 5 feet tall na kahoy. Siguro ang pagpapakuan mo more than 5 feet. At malamang ang pinagpakuan sa kanya, kung titingnan natin, siguro mga 10 feet high na kahoy. At ang kahoy na yan, siguro hindi ka pwedeng ipako sa isang kahoy na manipis. Siguro malamang yung kahoy na yan, ang kapal niyan ay pinakamababa na yung 4 inches yung thickness niya. Imagine natin kung gaano kabigat yung kanyang pasan habang nilalakad niya yung 9 kilometers na sobrang init. Alam naman natin sa Middle East ay napakainit nung time na yan kasi ang alam ng lahat, tayong lahat ay naniniwala na is about month of April ang Panginoon at yung panahon na yan, talagang tag-init yan sa Middle East. Imagine natin kung gaano kalayo at kahirap ang dinanas ng Panginoon habang pasampasan niya yung krus ay nilalatigo pa siya. So, siguro tayo kung lalakad tayo, kahit toothpick lang yung ating pasampasan, baka hindi natin kayang lakarin yung 9 kilometers. Kaya nga kung tayo ay maniniwala sa ginawa ng Panginoon at makikita natin yung paghihirap ng Panginoon,
hindi natin babalewalain yung kanyang dinanas para lang tayo maligtas. So, ano ibig kong sabihin dito? So, sa dami ng pinagdaanan ng Panginoon and then hindi ka maliligtas, talagang hindi tayo kalulugdan ng ating Panginoon. O hindi tayo kalulugdan ng Diyos na siyang magpaparusa sa atin. Kasi yung anak na ibinigay niya sa atin, hindi yan ordinaryo, na namatay lang. So, naghirap muna siya bago siya namatay sa cross. So, imagine natin yung nagkaroon siya ng mga napakaraming abuse. Verbal abuse, physical abuse, emotional abuse. Yung kanyang pagiging Hudyo, na-abuse pa rin yung kanyang kwan. Kaya nga sa atin, kung tayo ay hindi maliligtas, after all na nagdinanas ng Panginoon ang lahat ng ito. So tayo na may kasalanan kung bakit tayo parurusahan. Ito yung ginawa ng Panginoon para maligtas tayo. So mga kapatid, hanggang sa muli nating pagkita-kita. Ang Panginoon po hindi pa patay dito. Pasampasan pa lang niya yung cross dito. Sa susunod pag-usapan natin yung pagkamatay niya sa cross. So hanggang sa muli mga kapatid, hopefully na napukaw kayo ng konting mensahe na ito. Naway makita natin na hindi ordinaryo yung pinagdaanan ng Panginoon bago niya tayo natubos. Talagang dumanas siya ng matinding paghihirap. So, muli ang pagpalain tayong lahat ng Panginoon at sa Diyos nawa ang kapurihan. Hanggang sa muli nating pagkikita-kita mga kapatid. So, God bless po sa inyong lahat.